dito sa Wogrilla Resto Bar. At syempre, quarterfinals na tayo ng Serena Micropono Tournament. At bago tayo magsimula, Siren, mag-ingay! Siyempre, maraming salamat sa Wogrilla Resto Bar para sa pagpapagamit ng ating venue. At siyempre, maraming salamat din sa suporta ng Global Estate Resorts Inc. At ngayon, para simulan natin ang laban na to, Serena Micropono Tournament 2025. Sa kaliwa ko, Antipolo represent, mag-ingay para kay Rymel. Rymel ang bari mo. At sa kanan ko naman, Quezon City represent, mag-ingay para kay Lucid. Yeah! Shoutout kay Vivian, Mang One's Bakery, Tapos Nipalo, Self Locals, Oleg Nasal, nanay at tatay ko, Miggy sa Cyrus J, sa kay Justin Nasal. At syempre, nagkointo silang dalawa, nanalo si Lucid, pinili niyang mauna si Rymel, 2 minuto lang dapat, unang banat, Rymel. Yeah. Silent game? Yeah! Siya si Lucid! Kahit generic yung mga linya, todo react yung mga kagrupo niyang bayabas. Isang damulag na tigyawate na sa labi pa may gatas. Sarap batukan at pagapangan itong nerdong puro angas. Nagsilakihan ng mga ulo ng nenggratang puro bayas. Bakit? Sinong pinagmamalaki mo? Yung boyfriend mong sinilesto? Tas sa sobrang bobo damay bata, sulat walang sentimiento. Si Deacon ba? Na feeling ghetto? Eh mukhang tagahalo pa kay J-Lo ng simento. Lahat ng nenggratang dayo sa Antipolo, baka pagsasampalin ko kayo pare-pareho. Tignan niyo naman yung pisngi neto. Mas marami bang topic sa korneto. Sa sobrang asin, pag nag-commute, nilalayuan ng kapwa pasahero. Kahit bagong ligo ka, hindi ka nasasabihang presko. Mas mabaho ka pa sa tatay mo kahit mukha siyang basurero. Isang batugang panamunin na nagpi-feeling mataas. Tanga binaybi ka lang ni type pero hindi ka malakas. Ito yung batang baguhan na may mababa na antas, may pera nga magulang pero di nabibili yung class. Kasi wala kang potensyal. Isa ka lang pang karaniwan. Damulag di ka magaling, tatakbo yan sa iyong isipan. Panay react sila sa'yo kahit mahina yung linyahan. Todo support talaga yung nengrata. Kasi nani mo nagbabayad ng alak at pulutan sa inuman, real talk. Kahit sa harap ng tatay mo, kaya kitang banatan. Dayo ka lang sa Antipolo, wala kang karapatang ako yabangan. Mabait akong kaibigan, pero masama akong kalaban. Bata pa lang ako, alam na ni type yung pinagdaan ako sa larangan. Anong alam mo sa eksena? Kung ilang bar ka pa lang! Pagkatapos ng rap contest sa labasan banatan, di mo ba nararanasang sumagupa sa mga bituka na halang? Di ka matututo tumayo mag-isa kung balagi magulang mo nandyan! Matanda na magulang mo. Konting panahon na lang, mamamatay na din sila. Imbis na sa bahay, nagpapahinga, iniintindi ka pa nila. Huwag kang magpalamon sa battle rap, mag-aral ka, tang ina ka, huwag kang magtigas-tigasan dito. Alam namin, palamunin ka at lang pa! O ano, masakit ba? Kailangan mo na magising sa katotohanan. Parehas tayo maayos ang buhay pero magkaiba ng nilakaran. Pamilya ko sobrang nagsika para may ahong kami sa kahirapan. Kayo kaya di na naghirap kasabat yung nanay mong kagawad kumurakot sa kabanang bayan. Mukha kang anak ni Saldi ko na sa kusina napabayaan. Pati pagligo kinatamaran kaya ang asim ng iyong higaan. Walang disiplina sa sarili dahil puro kahigalang. Malabo kang maging doktor kung ang sariling katawan mo di mo mapangalagaan. Kasi laging kulang sa pansin, attention seeker tong si bata. Kahit sulat idiin, di tatagos yan at tatama. Ulo papaputukin para hindi na mamihasa dito sa bagong baraha. Ako yung bumabalasa. Bato kang batang batugan, simulan ng kilabutan. Asim ng kama sa kakahilat, tagalig pa pag siya inutusan. Feeling angat sa lahat, malibag at maasim naman tagiliran. Lakas sa tatandaan pala mo ni kapat pabigat sa magulang. Puta mayabang, feeling mayaman, pero namang pinagmamalaki ay nanggaling sa kabanang bayan. Naging galis at lubak-lubak ang mukha, ito na parusahan. Kaya itsura mo parang proyektong kalsada na kinukupi. Hindi madali, ang tumagal ka sa laro ko mahina ang iyong isli. Hindi nababase lang sa pakisama kung yung ginawa ko ay kinagigi. Hindi ako madalas na makisama kasi di ako nakikipagplasti. Hindi ako gaya mo na doble karapatan likod sasakin na
dayuhang baguhan ng mamamatay na sa digmaan. Taga-Antipolo ang matitira at aabante sa hagdanan. Ngayon, anong pakiramdam? Ikaw naman inaapakan at mukhang wala kang naambag sa aming larangan. Bayad ko ng Antipolo. Talagang ipaglalaban ko to. Automatic yung reaction nila sa'yo, pero yung mga linya ko yung tumatago sa buto. Sign, copy. Bukang puta. Pare! Mali yun. Pinupo na pa yung pagsuporta ng magulang ko. Gago ka ba, Chong? Patay na kasi magulang mo. Pag pupunta sila dito, kailangan mo ng karot kabaong. Tulad ka. Saka yung mukha ko, malinis ako sa katawan. Yung case ko nasa genetic. Sinubukan ko namang gamutin. Kaso di daw effective. Nagreseta ng gamot si Type, kaso yung binibigay laging generic. Huling battle, aminadong nakapanik lang dahil sa tiyaga. Ngunit nanaig ako sa pataasan at nagawang makataga. Nakaakyat patungong quarters. At siya na ang natalaga, kaya't pagtapos ko sa high, sunod siyang nangihila pababa. Ang hilig mangutsa. Doon nakasentro mga dunong. Yun lang kasi alam niya na gawin, sa ganung aspeto lang marunong. Nakasakay sa bitterness. Nang magawa niyang makaurong, kinakagalitan yung mga bagay na wala siya para lamang maka-move on. Kasi binastos niya yung jowa ni Tekflow. Sinabayan pa ng paggigit-git. Wala yang nobya, kaya nang gingit-ngit, ang tawag dyan naiinggit. Ikaw din nagkakalat ng basura mo. Kaya madali ka naliligpit kasi yung bibig na pinanguhok mo sa mga tao, dyan ka lang din pala mabibingwit. Kasi pansin nyo ba? Sariling trauma niya ginagamit niya sa kada dura. Patay na kasi magulang niya eh. Ganyan resulta pag walang nag-aaruga. Ito na karma ng kagaguhan mo. Sa'yo ko mismo yan ipapamuka. At ngayong niyayanig ko mundo mo, marirealize mo di ako basta nagpapauga. Kaya sabihin mo lahat. Yung ego mo ay pag-ingatan. Ikaw na magaling sa real talk at number 1 sa pasigaan. Kami na squatter, ikaw may titulo. At may malambot na nahigaan. Pero sa karera ko, ako yung driver na may toolbox. Di ako takot na masiraan. Kasi ngayong cold-blooded ang kalaban, yung kung magigilawin bro, wala akong lutong mangyayari. Kikilawin po itong feeling na ginto, di makakaporma, titibagin ko yung ulo, bibiyakin at titiyakin kung isinawin to. Kasi ako'y umapatay para sa prize. Kaharap mo hitman, maladiling jera. Kaliwat kanan sa ulo niya yung Glock na parang logo lang ng Bilinware. Dikit yung labi, kisintel. Nigga, no, you ain't feeling well. Malalaman niya yung truth na yung kaharap niya bigister. Wow! Gusto niyo malaman yung truth? Gusto mo malaman yung truth? Ipapamukha niya sa akin bata ako. Baguhan. Yun yung pinupuna niya. Eh kahit magkaedad tayo at magkabatch, ulul, wala kang laban kung ikukumpara. Huwag kang feeling malakas kung ano-ano pang prinoproklama. If you wanna smoke with me, siguraduhin mo may ibubuga ka. Pakalawang banat! Awe! Wala ka pang napapatunayan. Sobrang yabang mo na. Bakit? Sino ka ba? Bata ka lang ni Type, di ka tapik ng siren, tanga! Baka pag lumabang ka sa pulo, FRBL, moto susunugan, di ka manalo kahit isa. Nerbalin! Sabi ni Raymel, pasensya ka na. Kasi si Raymel, dinadami ka niya. Saludo bilang ina, pero bilang kumari sa siren, budol ka. Kaya mo matuto anak mo mag-isa. Hindi yung palaging sumasama ka pa. Mas malaki pa napapainom mo kaysa sa mapapanalunan sa torneo. Iba ka! Ang tunay na talento, pinaghihirapan niyan, hindi yung magpapainom mama mo tapos sasabihin i-cheer ka nila. Di kasi kayang dumayong mag-isa ng bata, kaya nagsama ng magulang na magmamanipula. Yung nanay mong si Nerbalin, ang ingay-ingay paglasing na. Nakakahiya naman sa nag-organisa. Kung sa flip-top tong laban tapos boboses na naman siya, baka sabihan ka ni Arik na putya, tanggal ka na. Hindi mo pa nararanasang romansahin sa liig. Kasi malibag yan at maasim. Yung walang personal hygiene tagilid. Malubha dadanasin. Kung nauupo nyo mahihina mag-isip, ibahin mo yung akin. Kaya sa makakalat ako na magliligpit kung ganyan mangyayari sa event, hindi mo na kayang sikmurain.
Kasi lagi niyang sinasabi na hindi basihan yung husay sa karanasan. Bawat salang nila sa entablado, may nakukuha silang kaalaman. Yung iba, walang mga pangasahe dyan. Yung iba, may mga laban sa pamilyang hindi pinapaalam. Anong di nababase yung husay sa karanasan? Tanga, nasasabi mo lang yan dahil ilang buwan ka pa lang! Kasi nung ako yung bago, mas mayabang pa ako, nako. Lahat ng yabang pinanindigan ko 5 years ago. Nagkampiyon sa iba't ibang battle. Naglabas ng album. Semi-finals pa ng Philippine Rap Olympics. Oh, ano pang iyayabang sa akin ito? Kung sa totoong buhay at sa scene, mas sinubog ako ng panahon kesa sa'yo. Pinalo mo lang si Blaser, feeling mo, mahusay ka na talaga? Ganyan naman pag mga champion, di ba? Nagpapaubaya sa tanga. Eh lahat ng yung panalo, nagchuchok lamang sila dahil sa nanay mong panaisigaw dun sa lamesa niya. Pag ako nasar sa'yo, aabangan kita sa Fatima. Sisigmurahan kita ng matindi na maghabol ka ng hininga. Isasakay kita sa sasakyan na hindi makikita ng iba. Papakantod ko pwet mo kayo Lesto, total binabackstab ka naman niya. At ito yung malupit sa senaryong kasunod. Okay lang daw, sabi ni Lucy, kasi sanay naman sila magtirahang patalikod. Kaya pala laging cringe. Umulang maririnig. Parehas sila ni Nolesto, mga bayot sa eksena. Kung mag-ispit mga tanga ang sasakit nyo lang sa tenga. Mga hindi marunong magdala ng tunay na presensya. Malayo pa lalakbayin mo, bata. Ilang taon pang pagsisikap. Makinig ka sa akin, damulag, ng mata mo ay may mulat. Hindi mo ba nararanasang pumila sa eksena ng tunay na hip-hop? Sa tingin mo, sa tingin nyo, kung wala siyang experience, tatagos ba siya sa kumpanya ng flip-top? Di ba hindi? Hindi ako hate sa'yo. Nagkataon lang na magkalabang tayo. Kaya wala na akong magagawa kung di pumatay ng dayo. Tiga-antipolo ang uupo sa trono. Yun ang sinusumpa ko. Ibabaong kita para makapag-flip-top nang makaahon na ako. Kasi hindi ka pa pwede sa flip-top. Dahil hilaw ka pa. Kung nilalait mo si Teklo na bobo at talunan, bakit preparado ka nung tinalo niya? Sumasalamit tuloy sa'yo yung sinasabi mo sa iba. Mataas kasi tingin sa sarili, kaya pinarusahan ka ng Diyos maging malabo ang mata. Malabo kasi mata. Kaya sa tingin niya sa iyong topic, mahiya ka sa mukha mong parang ice cube na pinagsasaksak ng ice pick. Tangina, sobrang love trip. Samantalang ako, charismatic. Gwapo kahit walang edit ng cinematic kasi organic. Tangina, bahay ko to at nakikisilong ka lang dito. Dayo ka lang sa antipolo, hindi ka pwedeng magpabibo. Peke yung tikas mo, material ni batas yung gamit mong estilo. Ngayon pa lang, tinatanggalan na kita ng karapatan, makuha yung trono at 20,000. Yung nag-perform. Bobo ka, tanga. Ang ina, hindi ako mag-re-rebat. Ang bobo ko, wala ako nakaintindihan. Puta, paulit-ulit na lang, Raimel. Yung mga tula mo, puro pangit laman. Bobo sa tugma, sa concept. Putang ina mo, mag-improve ka naman. Eh, napakadali ng ginagawa mo. Kayang gawin kahit mag-impromptu na lang. Walang kwenta sinasabi, parang FB posting ni Badang. Kasi siya yung Gino gumamit ng utak. Nagsigap. Ganyang angle, ang dami niya. Selfie bars ka ng selfie bars, dapat yung TF niya camera. Eh, ang dali mong nakaka-capture. Kasi laging kampante ka. Kakapasikat mo sa lente yung bumbilya para ma-shine out ka na sa akin na. Kasi ang gastos mo sa hangin. Puta mo kang abonado pa ya. Wala ka pa nga napapatunayan sa amin. Huwag masyado ka purado ba? Criminology grad daw nga din. Pero mukhang akusado na siya sa di maganda na hangarin. Wala ka pa sa serbisyo, abusado ka na. Paano pag tinutukan ka ng baril? Kunwari, old-upper ano? Re-reply mo lang, di mo yan mabubutok, more passer ako. Pangit mag-atong sa kalaban. Boss pattern ba to? Huy, scammer ka bro! Nang sishame ka ng estado ng tao sa barangay nyo, squatter kayo! Inaasar nung nasa barong-barong na si J-Lo. At yung kinikita niya sa construction, 500 a week.
Eh di ikaw na may negosyo, pero at least sahig nila hindi tinambakan na creek. Madami nang galit sa'yo. Mga gustong bigyan kay ilan na ang sabit, kaya di na ako magugulat kung mapabalita kang tinambakan sa street. At kung para sa'yo, mahina ako, mali ang nabatid. Aking mga sipat delikado. Kung usapan namang ribat ako yung solid magbalik, malaki yan si Priano. Sa magsakan wala sa iyong sasagip. Mga suntok ko makati at nirikado, and I will erase your head now kapatid. Katapat mo'y malaki ang sindikato. Oh, hindi na ba relevant? Wala nang ma-reference kaya bumabanda ako. Sinadya kong di yan patamaan, pero sinigurado ko yung bala bumabanda sa'yo. Huwag mo sabihin superior ka. Ako'y sa level mo'y bumabalang ano. At panigurado mga tao iniisip yung linya ko habang bumabanat pa to. Pero may sabi-sabi si Raymond daw magaling. Base sa mga nahaing kwento. Eh panay lang yan pahaging. Wala to dito kung nung alarma ako naka-enkwentro. At nais kong iyong damahin. Ito linya na walang invento na isang araw dadating. Nasa lupa ka pa rin habang pangalan ko nakasimento. Support. Limbanan! Barako na kasimento! Mas mataba ka pa kay Nulesto at kay Geto! Sino nakapanood ng laban na yan ni Blaser? Wala? Sabi niya, kahit mag-isa lang ako pare, I will get that dough. Wala pa yung punchline, yung nanay mo sumisigaw na ng wow! 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 Dun sa lyrics mo pa lang, hindi mo ba napagtanto? Mag-aangas ka mag-isa, pinupunasan ka pa ni Nerbalin ng tawid sa likod mo? Itong bet nyo mag-jump, pupulutin sa kangkungan. Kahit pa na magdamag kang nag-ensayo ng puspusan, lulubog ko itong mapagmataas hanggang sukdulan, tinadhana kang matalo sa akin ng may matutunan. Kasi hindi biro pinasok mo, utoy. Di ito laro lang. Kaya mo bang bumatel habang nasa bingit ng kamatayan iyong magulang? Marami ka pang pagdadaanan na hindi pa nalalaman. Mangyayari din sa iyan. Una-unahan lamang. Buti ba si Teklo? Kahit lamang yung talo na natili sa eksena. Dinaan ka niya sa experience, kaya yung power mo di napagana. Gaya ng pangmamama ko sa'yo ngayon. Sa akin kada bara. Alam ko kada punto. Kung saan ko papatama. Ang pangit pa ng yung performance habol hininga ka. Gantong-ganto yung mga bonjing na iniistapa. Special na special yung bunsong kapatid ni Tyke. Kasi nga, special child. Ganto lang daw siya sa battle, pero palabati sa personal. Wow, special kind. Kaso automatic yung reaction, kabisado pa nila mga linya mo, halatang may official guy. Mananalo lang po sa akin kung babase yung mga urado sa scripted mong hype. Mananalo lang po sa akin kung babase yung mga urado sa scripted mong hype. Hayop nga to? Ito ba gusto nyo maging mukha ng siren? Kahit di niya battle, bida siya sa thumbnail. Bata ka pa kasi. Akala mo ba sa mga mata ng tunay nakakamangha? Tanga mo kang bato ang tulonggis na binabata-bata ng matanda. Huwag mo nang pangarapin mag-ambyon sa siren, isa ka din sa masasalanta. Pagkatapos ko magpalimpol, lakampasin ko na lang na malaking alon yung tinuturing yung bangka. Hindi nyo mapupolitika yung siren. Hindi tanga yung mga tao sa Rizal. Ako'y magpapaka-Manuel L. Quezon laban sa oportunistang gustong manakot ng lugar. Mga hindi naman nagtanim ang Tagalaga nang gusto nilang pitasin dito sa bayan kong mahal. Pes pupuksain ko na lang yung mali yung sistema para tulad mong anay sa eksena, hindi na tumagal. Kasi nasa dila ako pa din, magiging desisyon at hatol. Di bali nang matalo ako sa finals kay Arson, wag lang na ingrata magka-champion. Surwin lang naman nanalo ang manok kapag sinope na yung tari ng panabong. Pero pagkawala ang nagiging dulot na hindi patas numaro sa aking nayon. Babalibin ka ng mga lyrics ko na magbibigay sa pag-iisip mo ng saltek. Mas mabait pa sa pagkatalo mo kay Teklo yung mararanasan mong sakit. Pubuksain ko na itong mga ari na to na hindi na makapaghasik. Ako natutundok sa malinyong sistema para yung tulad mong cancer sa eksena hindi na makahawa ng sakit. Kasi baguhan na tumalo ng flip-top MC. Yun ang lagi niyang pinag-aangas.
Eh halataan mong pinasahan ka lang ng apoy ni Blaser para kumpiyansa mo mas tumaas. Kaso magiging madamot ako ngayon sa isang batang babuhan na mahilig magmataas. Ibabaong kita sa impyerno para pupunta ka na sa impyerno at makasama mo na si Satanas. Ibabaong kita sa lupa para mapunta ka na sa impyerno at makasama mo na si Satanas. Kasi bobo ka at barabas. Di mo kailangan ng mga matutuloy na bara. Kung nakikiangkas ka lang sa iba at lahat ng cheer mo galing sa Ningrata. Hindi mo masasabi at matutulak lahat ng mga galing plataforma. Kasi bobo ka, alam mo ako ang gumagalaw ng tunay na laro sa eksena. Tatawid ka pa lang sa tulay, nakabang na ako para barilin ka. Maliwanag ka nilang na pagmamasdan, ngunit ang totoo ay mapandin lang siya. Tatawid ka pa lang sa tulay, nakabang na ako para barilin ka. Maliwanag ka pa nilang pinagmamasdan, ngunit ang totoo ay mapandin lang siya. Pero puking ina mo, hahaglisan kita ng granada para malaman mo na wala man si Dubs, ako yung tumira sa'yo at bumomba. Sign, Pakya. Barat. Ang bilis mo masyado. Kuya, ipara mo. Ayoko mapunta sa impyerno, ayoko makasama papa mo. Tingnan mo. Patunood ko laban mo last time. Wala kang malakas na linyang binato. Ang kukurni pa ng mga hand sign, parang bading mag-inaso. Di ko masasabi na that's fine. Kasi yung kasparing gas-gas lang tinamo, bukod sa di lumalanding mga punchline yung tumama sa amin, tinga mo. Oo, nakamatsag ako ng laban nyo. Doon ako sa harap na nakinig. Nag-overtime ka na lahat, wala ka pa ding mapabilib. Nung nire-report na kalaban, si Teklo bigla ang nanginig. Hindi sa gigil sa pandidiri, may siling green siya sa liig. Ganyan na personal. Nilagyan ko ng punto sa writing. Tipong ako yung suspect sa biktimang wasak yung ulo sa crime scene. Mapapahiya ko sa bakbakan. Parang nilaban yung buong tundo sa Viking. Another sample, mapera ka sa totoong buhay pero poor ka sa hygiene. Di ba straight to the point ka? Di ba straight to the point ka? Pues sa akin magbabalik ko yan. Pagtapos ko yung sabunin, sa suntok ko mapapaliguan. Sa dami ng angle, pakiramdam niya pare mapapaligutan. Sisiguruhin kung ito yung pagkatalong di mo makakalimutan. Kasi nabulok ka na sa underground. Lamang pa din kababawang tang ina. Samantalang akong baguhan pag nakalaban, karangalan pa nila. Ikaw yung veterano. Pero ako nakikita pagbanggaan sa iba. Doon pa lang sa napaandaran ko yung flip-top MC, nasagasaan na kita. Pero may labang ka sa freestyle. Akin lamang madaing. Oo, marunong ka dun, Mel, pero hindi ka magaling. Wala kang para na panghiwa. Maski written di yan matalim. Kung hindi lang tayo magkakalaban yung info mo, wala akong balak alamin. Kasi champion ka pala. Lately ko lang nalaman. Di kasi ako nanonood ng battle pag puro grade 3 naglalaban. Eh di talo na ako niyan. Lugi ako sa pakapalan. Kasi kadalasan, kada laban, kasalanan ko pag may naaangasan. Itong turna pamalasan ng talino. Hindi palabasan ng sigaw. Pagalingan magpatindig balahibo, hindi palakasan ng sigaw. Huwag kang magtago sa anino. Kaya madalasan ka silaw nang malaman mo di ka hulma para dito. Doon ko humanay sa mga walang bitaw. Time, ilaw. Yeah. Siren, magingay para sa laban na yun, oh! Sige, Manggo. Siyempre, Siren, pauga, event. At tournament battle yun ng Serena Micropono, quarterfinals. Pero siyempre, Lucid versus Rymel, advancing sa semis. Ang resulta, 5-0. Mag-ingay para kay Lucid. Shoutout kay Rymel. Sorry, hindi ko na alala yung ibang linya ko. Naging style na. Congrats kay Lucy, the last niya. Vicente, paano ba? Ganito eh. Yung, i-ano ko na lang, summarize ko na lang kasi marami pa silang gagawin eh. Round 1, 2, 3, isa lang yung angle ni Rymel. Medyo okay siya nung round 1 pa, okay pa. Pero nung round 2, round 3, medyo masyado na siyang may stretch. At paulit-ulit din, hindi lumalanding ng tama yung mga suntok, more on filler line. Samantalang si Lucy,
round 1 pa lang, straight to the point. Talagang pinaulan niya na ng punchline. Then round 2, mas nag-elevate siya lalo. Then round 3, doon na siya nag-take over. So, boto ko round 1, 2, and 3 kay Lucid. Ayun, sobrang laban na yun. Pero yung boto kasi binigay ko kay Lucid all 3 rounds. Kasi yung round 1 ni Raimel, actually malakas pa talaga yung kaso. Parang nauulit na sa round 2 na round 2 lang. Parang nawawala na ng dating yung mga punches kasi isang angle na, alam mo yun. So, hindi ko na parang paabahin pa all 3 rounds. Binoto ko si Lucid. Sa round 1, ang lakas ni Raimel eh. Gusto ko kung paano siya bumuo ng angulo. Galing niya sa paghanap ng pwede niya ibutas. Yung tipong ang galing niya kung paano siya mag-observe dun sa mismong event na mga nakaraan, kung paano niya yun gagamiting material. Ang galing kung paano niya binubuo yun. So, para sa akin, ang sasakit ng angulo niya, ang ganda ng projection, kung paano niya papalandingin. Nagkataon lang din na yung round 1 ni Lucid, magkakaiba yung pinanggagalingan ng suntok, well constructed, every 4 bars niya, ganda ng mga nakalatag din na tugma. So magkaiba sila ng atake. So siguro pinutusan ko na lang, slight lang, parang yun yung pinakadikit sa akin ng round 1, pinakadikit yun. Kasi malakas ni Raimel doon. Pero yun naman yung pinakamalakas na round ni Lucid. Sa round 2, yun naman yung pinakamalakas na round ni Raimel para sa akin. At yun naman ay hindi rin ganun kalakas yung round ni Lucid sa 2. Parang para sa akin yun yung weakest na round ni Lucid. At yun naman yung pinakamalakas ni Raimel. Pero kung siguro ang nangyari, yung round 2 ni Raimel ay nilagay niya sa 1 dahil yun ang pinakamalakas niya. Maaaring talunin niya yung round 1 ni Lucid. At dahil nga yun yung pinakamahinang round ni Lucid, yung round 2, pwedeng talunin yun nung nilagay niya sa round 1. So naka-apekto yung yung placement ng round. So kung nabaliktad sana yun, pwedeng manalo si Raimel. So ganun kaganda yung naging laban. Sa round 3, sabi ko nga doon, depende kung sino yung mananaig sa dalawa sa ikatlong round. Kaso sayang, sobrang dragging na nung third round ni Raimel. Pero kung kasing lakas nung round 2 niya or nahigitan yung round 2 niya, maaaring makuha niya yung panalo. Pero si Lucid, ganun pa rin, consistent. Ang ganda ng rhyming na kahit bumagsak yung lakas ng sulat niya sa 2, nahigitin niya pa yun, mas lumakas na yung 3 niya. Pero sobrang dikit ng laban. Para sa akin, contender to bilang Battle of the Night ngayong gabi. Hindi pa natin alam kahit meron pang Arson. Mamaya, sino kalaban ni Arson? Si Deacon. Kahit may Arson, Deacon pa, nakikita ko contender to para sa Battle of the Night. So props kay Raimel, napakalakas nun. Props din kay Lucid. Congrats sa pareho. Dikit na laban yun. Maaaring debatable yan. Step 1, Raimel versus Lucid. Magandang laban. Ay siya. Pero all 3 rounds, kaya may Lucid ako. Kasi titignan natin yung material nila pareho. Mas na-trip ako yung material ni Lucid sa silip ng angles, sa dami ng moments, yung paano niya nilalagyan ng conviction kada construct ng setup. Mas na-trip ako yung Lucid. Props kay Raimel na gusto mo yung type sheet na material niya. Round 2 ni Raimel, yun, pinaka naging ticket na round niya ay Lucid na medyo muntik ko pang ibigay, pero si Lucid kada pag-umpisa siya mag-skip, talagang inaagaw niya yung attention. Parang lagi niya nakukuha yung momentum. So yun, ang ano ko lang kay Raimel, siguro nagkaroon ng umay pa ako na naging umulit yung angle mula round 1 to 3 na
may nanay sa likod. Siguro, about sa hygiene na angle, bro, ilang beses na umulit na yun yan, naman nagbibigay ng factor sa tao, hindi lang sa tao pati sa mga chance. Pero transparent kasi grabe yung aggression, paano niya pinapalagpag yung stage. Props doon, pero all the rounds ko pa yun. Binoto ko si Lucid. Break na lang natin yung halos lahat. Nagkatuloy lang para sa akin sa angles. Mas maraming angles si Lucid at nagawa niya yun ng mas magagandang punchline. Si Raimel may mga moments naman siya. Pero halos buong round hanggang round 3 halos umikot lang sa ilang angles, sa nanay, sa grupo. Habang si Lucid nilaro niya yun ng mas maraming angle, mas maraming suntok na gawa niya, at mas creative siya para sa akin pang-battle yung ganun pang tournament. Akala ko mamama siya ni Raimel lalo sa round 1 pero di ganun. Mas pinaita niya yung paano ma-personal na merong art, kaya mas natripman ko yung mga baon ni Lucid sa battle na to. Kaya para sa akin all 3 rounds, mas creative, mas maganda niya na ilatag yung mga angles at mas nalaro niya lahat kaysa kay Raimel, kaya binoto ko si Lucid.